Nananatili si Senate President Vicente Tito Soto sa pwesto matapos mabigong makalikom ng 13 pirma ang umano'y tangkang pagpapalit sa pamunuan ng Senado. Ayon kay Soto, kinakailangan ang 13 pirma alinsunod sa konstitusyon upang makapili ng bagong Senate President. Kinumpirma naman ni Senator Loren Legarda na wala siyang kalaman sa umano'y term sharing proposal na binanggit ni Soto. Sinabi ng mga opisyal ng Senado na nananatiling buo ang mayorya sa kabila ng mga isyung lumalabas. Samantala, hinimok ng Makabayan Bloc ang pambansang pamahalaan na tanggihan ang anumang imbitasyon para sumali sa tinatawag na Board of Peace ng Estados Unidos kaugnay ng Gaza. Ayon kina ACT Teachers Representative Antonio Tino, Kabataan Representative Rene Luisco at Gabriela Representative Sara Jane Elago, may pangamba silang maaaring makompromiso ang prinsipyo ng self-determination ng mga Palestinians. Sinabi ng grupo na dapat manatiling nakabatay sa United Nations ang anumang usapin na may kinalaman sa kapayapaan at rekonstruksyon sa Gaza. Samantala, wala pang pahayag ang palasyo kaugnay ng panawagan ng Makabayan Bloc. Sa ibang balita, pinag-uutos na ng Department of Transportation o DOTR sa lahat ng mga paliparan sa bansa na gawing hindi bababa sa 2,100 meters ang haba ng kanilang runway upang makalapag ang mas malaking eroplano. Bunsod pa rin ito ng mataas na presyo ng domestic flights, kung saan itinuturing isa pa sa dahilan ay ang isyu ng kakulangan sa infrastruktura ng ilang mga paliparan. Kabilang sa mga tourist spots na nabanggit na may pinakamahal na pamasahe ay ang Siargao at Basco, Batanes. Dahilan umano rito ay limitado lamang ang bilang ng pasaherong maaaring isakay sa bawat biyahe ng eroplano. Sa kadahilan ng maliit lamang na eroplano ang kayang i-accommodate ng kanilang paliparan. Pinaigting ng Mandaluyong LGU ang pagsugpo at mabilis na pagtugon sa mga kalamidad sa pagbubukas ng bagong City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO building. Tungayan ang ulat na ito. Since CDRRMO to, dapat doon tayo sa mataas na area na hindi pinabaha. Kasi minsan, sa City Hall, paano ka pupunta sa disaster natin, itong management natin, kung halimbawa baha rin sa area, paano ka pupunta, hindi ba? Yan ang layunin ng Mandaluyong Local Government Unit kaugnay ng formal na pagbubukas ng bagong City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO building na magsisilbing sentro ng koordinasyon sa disaster preparedness response at mitigation ng lungsod. Ayon sa pamahalaang lungsod, layo ng pasilidad na mapahusay ang maagang babala, monitoring at komunikasyon sa oras ng kalamidad at sakuna. Hindi lang po ito building. Ito po ang magiging human. Kaya nandito tayo sa medyo mataas na building para sa ganon, mas kitang-kita natin ang lahat. Dito pinamamahalaan ang pagpapatupad at koordinasyon ng mga disaster risk reduction and management programs ng Mandaluyong. Kabilang sa tungkulin ng CDRRMO ang pagsasanay at direktang paggabay sa mga local emergency response teams at accredited community disaster volunteers. Ang naturang tanggapan ay may 4 na bahagi, kung saan kabilang ang Operations and Warning Section na nangangasiwa sa Command and Control Center at Rescue maging ang Emergency Medical Service Units. Sa tulong ng makabagong teknolohiya at fully equipped Emergency Operations Center, inaasahang mas mapapabilis ang rescue, medical response, maging ang disaster operations. Ayon pa sa mga opisyal, mahalaga ang ganitong pasilidad sa pag-iwas sa pinsala at panganib sa buhay sa tuwing may mga sunog, baha, lindol at iba pang kalamidad. Anila, bahagi ito ng pangmatagalang hakbang ng lungsod upang mapalakas ang disaster resilience at mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa ibang balita, nasabat ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark ang halos 7 million pesos ng hinihinalang high-grade marijuana na dineklarang steel brackets and fasteners. Dumating ang shipment mula France noong January 26 at nasabat matapos ang X-ray inspection at canine sweep na nagpositibo sa iligal na droga. Umabot sa mahigit 4.6 kilo ang narecover na marijuana na nakumpirmang iligal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon pa sa BOC, patuloy nilang paigtingin ang border security laban sa smuggling at iligal na droga. Sa kaugnay na ahensya, magkasamang inspeksyon ng DILG, PNP at BOC ang iligal na umano'y pagawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa mula sa GNN Pampanga. Narito ang detalye mula kay Patricia Mamangon. Ngayong Huwebes, February 5, personal na ininspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang umano'y iligal na pagawaan ng sigarilyo dito sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Kasama din sa joint inspection si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Matatandaang ni-raid ng PNP at Bureau of Customs o BOC ang pasilidad noong nakaraang linggo na nagresulta sa pagkakaaresto ng 6 na Chinese nationals at pagsagip sa 65 na Pilipinong manggagawa na umano'y hindi pinapasweldo. Meron pang human trafficking. Meron po silang dinala ditong 6 na po na trabahador na hindi binabayaran ng sweldo. Pinangako na babayaran ng sweldo nila. Ngunit nakatakirin, mamaya po may ikot nyo. Almost inhuman conditions ang barracks na binigay sa kanila. At ang tawag doon sa Panes ay involuntary servitude. Nagtatrabaho po na walang sweldo. Ayon kay Remulla, may 3 makina sa loob ng compound na kayang makapag-produce ng hanggang 150 milyong pesos na halaga ng sigarilyo kada araw. Itinuturo rin ng mga otoridad ang 2 politiko mula sa Northern Luzon bilang kasabwat sa naturang pabrika. Answer that with great definition. But we suspect there are 2 Northern Luzon politicians behind it. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila. But we suspect that there are politicians behind this. Kakasuhan ng mga naaresto sa paglabag sa batas sa buwis at customs, pati na rin sa human trafficking. Ang nahuli po namin dito ngayon ay 3 makina na actively on the spot po nagmamanufacture ng sigarilyo. Bawat makina po ay kayang gumawa ng 150 million pesos worth of cigarettes a day. Kasama din sa ocular inspection si BOC Clark District Collector Jairus Reyes. Patuloy naman ang operasyon at investigasyon ng mga otoridad sa lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. World News alas 8. But some churches are seeing a 30%, 50%, or even 70% increase in the number of converts and also the number of people going to church every week. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and to we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it in 1 year. I thought it would take 2 years, 3 years, 4 years to be where we are. We've done it in, really 10 months.
We're at 12, but now it's just getting to a level that we've never reached before as a country. But that includes religion. I mean, and maybe that's part of the reason that we're doing so well. There's such great spirit. It's all spirit, and it includes religion. I've always said, you just can't have a great country if you don't have religion. You have to believe in something. You have to believe that what we're doing, there's a reason for it. There has to be a reason for it. We're all working and we're behaving. I mean, I behave because I'm afraid not to. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, paglaganap ng AI-generated na sensitibong litrato ng mga bata, ikinabahala ng UNICEF. Mobile-friendly verification portal, inilunsad ng FDA. 12% VAT, tinulig sa bunsod ng paglobo ng inflation. Pagtanggi sa Board of Peace ng Estados Unidos, panawagan ng Makabayan Bloc. Senate President Soto nananatili sa kanyang posisyon sa kabila ng umano'y pagpalit sa puwesto. DILG, PNP at BOC ininspeksyon ang ilegal na pabrika ng sigarilyo sa Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Foods. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.